beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, si Atong Ang na pinaghahanap ngayon ng alagad ng batas ay pinaghihinalaang nakatakas na ho at nasa Cambodia na. Ay, Atong Ang ha, takot ka rin pala. Eto na. Tago na sa Cambodia ang puganteng si Atong Ang. Base yan sa impormasyong nakuha ng DILG. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, saan nakuha ng DILG ang impormasyong yan? Jiggy, sabi niya DILG Secretary Remulla ay ang witness na si Julie Dodon Patidongan daw ay nakapagbigay sa kanila ng impormasyon na posibleng ang bansang Cambodia yung isa sa mga maaaring puntahan nitong si Atong Ang dahil meron na rin daw itong operasyon ng isabong doon sa Cambodia at maging sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Kaya naman hindi Grabe ng mga kababayan, si Atong Ang, parang sindikato, no? Biruin ninyo mga kababayan, kahit sa karatig bansa natin, no, may isabong siya. Na parang mga kababayan, siguro nakikipag-meeting din yan sa mga presidente ng kung saan-saan, ano, presidente ng Cambodia, presidente ng kung saan merong siyang isabong, ano? Sabi, alata na, Boss Mike, mata mo, ikaw ba naman ang masagad sa traffic? Dahil ko pang bumiyahin ng Baguio? Eto na. pero malabo na nakapagbuo na ito ng network na posibleng makatulong sa kanya para makapagtago. Pero sa ngayon, patuloy pang bine-verify ng pulisya at mga otoridad ang impormasyong yan mula kay Patidongan. Narito ang pakayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ano yan? Okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung ando doon siya, ay sa backdoor siya dumaan. So until then, kami ay 70%, 70-30, andi dito pa siya sa Pilipinas. At Brian, ito kaya yung paliwanag na ito yung sinasabi ni Secretary Remulla? Parehas na tayong antok, Mary Ann. Sige, ano kaya? Bukas na lang tayo magkita. Di ba? Di ba, Teresita, no? Bukas na lang kaya tayo magkita. Ano na nangyari? Asya na si Atong Ang. Ginaya ba si, si Alice Go at saka kamusta na nga pala si Harry Roque? Putik na yan, parang iniwan na rin ng mga Duterte, ano? Mukhang iniwan na rin ng mga DDS si Roque. Hindi na natin naririnig. Di ba kayo nagtataka? Di ba kayo nagtataka? Si Roque parang biglang multo, biglang parang bulang nawala. Ano? Parang Catherine Galpo si Roque, biglang parang bulang nawala. Kung nung mga nakaraang mga 2 taon, ang nakakaraan, puro yung malaking mukha niya at saka yung piluka niya yung nakikita natin. Tapos, mga kababayan, napansin ko parang biglang nawalan, naglaho na parang bula. Kinakabahan ako dyan, mukhang si Roque, baka bigla itong magtuturo at ituro si Sara, ituro si Digong, ituro si Pulong, ituro lahat ang kulto ni Duterte na talagang mga nakinabang siya lahat ng mga illegal na mga gawain sa sindikato ng kulto niya. Di ba, no? Di ba? Tuloy. Kung bakit hindi nag-reflect na lumabas ng bansa, posibleng nakalabas na ng bansa itong si Atong Ang. Backdoor ang ginamit niya. Correct. Hoy, Atong Ang, magpakita ka rito kung talagang lalaki ka. Hoy, Atong Ang. May gusto kong itanong kay Atong Ang. Alam nyo ba yon? Elena? Tebingem? Alicia Duran, alam mo ba yon? Lucy Minigawa, Annalyn? Oo. Olive Macapagal. Alam nyo, Pernan, kung anong gusto kong itanong sa kanya? Atong, bakit parang bakit parang ang hilig mo sa mga mga
babaeng pinagsawaan na ng iba, no? Parang kasing yaman-yaman mo naman. Di ba, no? Hindi nyo ba napansin? Puta, para ako lasig dito. Hoy! Hindi nyo ba napansin? Pansin ko lang kasi gusto ko itanong sa kanya. Atong! Oo, may pera ka naman. Marami ka namang kwarta. Pwede ka namang kumuha ng mga dalaga. Di ba? Hindi yung ganyan. Oo. Sabi tuloy ni Cesar. Di ba, no? Sabi ni Cesar, oh. Okay, thank you, Atong, sa pag-aalaga sa mga junakis ko. Di ba? Pero wala naman tayong tutulyo doon. Okay nga yun eh. Uliliwanagin ko, wala akong tutol doon ha. Ang ibig ko lang sabihin, kasi marami naman siyang kwarta. Di ba? Di ba? Di ba? Oh. Tapos mga kababayan, ang mga kinukuha, oh. Ewan ko kung ano trip niya, pero siguro yun talaga, doon siya na, yun yung pantasya niya. Minsan parang gusto ko ang gayahin to. Minsan idol ko na to, mga kababayan. Oo. Parang pwede na tong kuning leader ng foundation namin. Alam niyo kung ano 'yon? Ahon sa Putikan Foundation. Grabe. Jiggy, sabi ng Bureau of Immigration ay walang kahit na anumang records itong si Atong Ang na nakalabas nga siya ng bansa at least doon sa mga legal na paraan. Ang pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Yan. With regards to the international ports of entry and exit na tinatauhan po ng Bureau of Immigration. So far, doon sa ating mga records, wala pong recent travel outside the country. Ganyan din na naman narinig namin kay kay Roque, ganyan din narinig namin kay Alice Goo, pero ano nangyari? 'Di ba? 'Di ba? Oo, wag Boss Mike, masisira buhay. Sige. Lodi ko yan, Kung si Atong Ang doon po sa ating mga records. Well, hindi po natin maaalis yung posibilidad na maaring may mga illegal migration corridor na ginamit palabas po ng bansa, but Jiggy, sinusubukan sa ating purin yung panig ng kampo naman ang negosyanteng sa Atong Ang, pero sa ngayon ay wala pa silang tugon sa atin. Jiggy. At Brian, ngayong may impormasyon ng mga otoridad na posibleng nasa Cambodia si Atong Ang, ano ang gagawin nilang sunod? Yun na nga. Paano nga kung nasa Cambodia na ang Pangulong Bongbong Marcos, ang mangyayari niyan, magkikipagdialogo sa presidente ng Cambodia para nang sa ganun, mga kababayan, si Atong Ang, mapauwi na ho ng bansa. Ganun yun. Ngayon, ang problema kung may negosyo, si Atong Ang na mga pasugalan, tulad ng isabong, malamang kunin na ng gobyerno yon, pagkakataon na nila. Di ba? Pagkakataon na ho ng gobyerno nila, mga kababayan ko, na amin na to, sosolohin na namin to. Si Atong Ang, bigay na natin sa gobyerno ng Pilipinas. Tuloy. Jiggy, naging mahigpit na nga yung sinasagawang monitoring ng mga otoridad doon sa lahat ng mga posibleng pagtaguan nitong si Atong Ang. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang PNP doon naman sa kanilang counterparts sa Cambodia. Sa ngayon, nakawalong operasyon na ang ikinasa ng pulisya para naman matugis itong si Atong Ang. At sakali namang nasa Cambodia nga ang hinahanap na negosyante ay nasa kamay na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasya kung paano ito may babalik sa bansa. Ayun na nga. Si Pangulo lang talaga ang magiging dyan, susi. Jiggy. At may mga bali-balita nga rin na may mga pulis na tumutulong kay Atong Ang na magtago. Ano ang sabi ng DILG tungkol dito? Yan na nga
Jiggy, hindi rin isinasantabi ni Secretary Remulla yung posibilidad na meron ngang tumutulong ito kay Atong Ang na makapagtago dahil may kakayahan din naman talaga itong makapagbayad. At sa panayam nga ng programa nga One Balita Pilipinas, kaya Secretary Remulla, sinabi nito nga puro unverified reports pa lang naman daw yung mga impormasyon na nagsasabi na posibleng may mga pulis din na tumutulong kaya Atong Ang sa pagtatago. In fact, ang sabi ni Secretary Remulla ay posibleng may mas access pa ito doon sa mga tauhan naman ng NBI. Nako. Pero babala ni Remulla, Lahat mga kababayan, ano? Lahat merong bata si Atong Ang, NBI, PNP, baka pati sa AFP, meron yan. kaya Atong Ang ay wag siyang magpapakakampante. Narito ang pahayag ni DILG Secretary Remulla. So very limited na yung access niya sa PNP. Actually, mas malaki ang access niya, NBI. Dahil for the longest time, for 30 years, ang bodyguard niya lahat NBI. Kaya mas may access siya ron. May access daw siya sa NBI, mga kababayan. Oo. Kaya mga kababayan ko, malamang may tumutulong daw na mga NBI. Grabe, no? Kala mo naman to, pogi. Magsalita ka na. NBI. Jiggy, tinanggi naman ng DOJ na may nag-leak. DOJ pala. DOJ. Papakit ka pa. Birahin mo na ng birahin. Nagpakalat ng impormasyon patungkol doon sa mga ikinakasang manhunt operation laban kay Atong Ang. Itinanggi rin ni Justice Secretary Frederick Vida ang umano'y utos niya na pagbawalan yung mga tauhan ng NBI na sumali sa mga ikinakasang operasyon. Sabi niya ay nagkakaisa naman lahat ang mga law enforcement agencies sa pagtugis sa puganteng siya Atong Ang. Narito nga, nagkakaisa nga. Paano kung merong naglilik ng mga plano nyo? Ay, halimbawa, may plano tayo na alam na natin ang kinaroroonan niya. Doon pala sa ating mga magkakasama, meron palang tao si Atong Ang. Isang tawag niya lang, Atong, eto gagawin namin alam mo na gagawin mo. Di ba? Ay, nako. Sa circle nila, may bata si Atong Ang. Kahit paikot-ikot ho dito sa Maynila yon, sa Pilipinas, kung ganyan rin lang sa kanilang mga sinasagawa, sa kanilang team, may tao si Atong Ang, di walang silbi. Di ba? Kahit mag-ikot-ikutan na lang kayo. Sir, parating ho kami dyan sa, dyan po sa rest house nyo. Sir, siguro mga 15 minutes alis na ho kami rito. Bahala na ho kayong manansya. Tapos, nako, nakatakas, nawala doon. Punta naman natin sa Bicol. Doon, sa kanyang tinutuluyan doon. Sir, alam na namin, nandiyan kayo sa Bicol. Sir! Sir, paluwas na ho kami. Ewan ko lang kung gagamit kami ng helicopter. Ganun ba? Sige, lipat na naman sa kabila. Paano mahuhuli yun? Hindi mahuhuli. Ito na naman. Sir, hindi namin kayo nadatnan. Dito. Paano madadatnan? Tinimbre mo. Di ba? Sir. Ito na. Nagmamadali na ho kami. Mayroon hong nag-tip. Diyan, nandiyan kayo ngayon. Sa may Sambales. Sir. Alam mo na, wala. Mag-ikot-ikotan lang kayo dito sa Pilipinas, di nyo mahuhuli yan. Diba? O dapat siguro may kaparaanan na tuwing nagmi-meeting, dapat bawal ang telepono. At dapat mga kababayan, kapag kaganyang sitwasyon, may operation, ang team leader lang ho ang may hawak ng telepono. At siya yung magbibigay ng instruction sa kanyang mga tauhan. Diba? Ganun dapat, Rain. Kaso mukhang mukhang talagang parang ginagago lang yung operasyon, no? Pahayag ng DOJ. I definitely deny that there's such instructions, even from the Secretary of Justice, nor in any of my discussions with NBI Director Lito Magno.
patuloy na ginagawa ng iba't ibang ahensya, particularly ng NBI, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para mahuli. At hindi lang naman si Mr. Atong Ang nuhuli. Maraming iba pang mga ano. Pero kasama sa priority. Ito naman, oy! Ang sinasabi ko, paano nyo nga mahuhuli? Kahit anong paraan ninyo sundin nyo na lang yung pinapayo ko sa inyo. Sa operasyon nyo, bawal ang cellphone. Bawat membro ng kooperatiba. Diba? Walang cellphone. Ang may cellphone lang yung team leader. Share. Tempor. Roger. Roger. Sir, on the way na po kami sa target, sir. Share. A1 ang information, sir. Sir, tinanggalan po ng mga cellphone yung ating mga operatiba, sir. Sir, kasi pinagdudahan ko, lahat yata itong operatiba natin Oo, tumatawag kay Atong Ang, sir. Puta, ayun ang problema. Kung lahat ng mga kasama niya sa operation, may connection kay Atong Ang. Putik pala, nag-uunang, nagsisip-sipan, share! On the way na kami dyan, share. Umalis ka na, magtago ka na. Kung saan ka man pwedeng magtago ka na. Grabe, no, mga kababayan, hindi nga mahuhuli yan. Hindi mahuhuli. Our beloved Boss Mike Cervera.